Kim Pao nag-dinner date after rehearsal. Ito, puspusan na nga ang pagre-rehearse ni na Paolo Avellino at Kim Chu Roder dahil nga malapit na ang kanilang world tour. At syempre, kalat na nga ang issue na magkasama naman sila lately. Dahil nga sa rehearsal, pumunta si Paolo, magkasama sila. Sinundo si Kim Chu daw. Ay! Grabe naman! Kinilig ako! At after the rehearsal ay nag-dinner. Oo nga daw, Oo. nag-dinner date sila. Correct. Ano masasabi nyo dyan, mga Kim Pao At, fans? oo, at syempre talaga namang nag-uumapaw na ayuda dahil after ng Paris na magkasama sila. Ay, eto na naman, At no? after ng paglalapag, sabi nga nila, naku, eme-eme lang naman eme-eme lang naman ang pag-aaral ni Kim Chu sa Paris. Sinundan lang naman daw si Paolo. Kaya nga. Naglabas ng resibo itong si Kim na talaga namang nag-short course siya doon in fairness naman. sa Paris, Oo. di ba? Hindi lang naman talaga bumuntot lang kay ano. Pero di ba, napansin mo, nakita sa Paris, dumating dito. Magkasama pa rin. Magkasama, hindi nakalimutan ni Paolo, di ba? At Oo. nag-treat pa siya. Oo. Si Paolo ba nag-treat? At saka merong Oh. merong isang may isang netizen na taga dun sa Paris ang nagsabi daw talaga na off-cam na spotted yung dalawa, napaka-sweet, naka-holding hands pa raw. Oh my G! Oo. Kapag naka-holding hands, Yes! ayaw alam ni na. ayaw ni na Revilla Meteo at Jay Cuenca, Oo, no? Yun na ang holding hands while walk. At ayaw ni Mayor Mark Alcala at ni Catherine Bernardo. Totoo ka dyan. Iba na talaga pag holding hands, di ba? Oo. Kaya ako naman, kami nga ni BFF, Ay! noon pa naman sinasabi naman namin na may something na May talaga sa something. dalawang Oo, yan. ilang taon na rin natin sinasabi. Pero teka, 3 taon na, no? itong date na ito pinag-uusapan din, Mildred. Oo. Sino daw ba talaga ang nag-treat? Si Kim Chu ba o si Paolo Avellino? Yan hindi ko Oo. Pero feeling ko naman si Si Paolo, di Paolo ba? for sure. Pero wala din naman masama kung halimbawa ang nag-treat ng date nila, ng dinner date, ay si Kim Chu. Oo. Pero I'm sure generous naman din si Paolo at bilang lalaki alam naman niya na dapat siya ang magtitreat dahil siya yung lalaki. Oo, pero halimbawa, ako na lang, sabi ni Paolo. Ako na lang. Tapos sabi ni sabi ni Kim Chu, di ba? wala Pwede rin mangyari yon, di ba? Wala akong cash ito Oo. ng credit card. Oy, tuwan-tuwa naman yan si Marcelita ng UK. totoo! Kiniligang fans ni na Kim Chu at Paolo Avellino matapos nilang magbahagi ng mga bagong posts sa social media na tila may sweet at espesyal na vibe. Napansin ng netizens ang kanilang mga palitan, mga captions, comments o simpleng interactions na nagbigay ng kilig factor sa kanilang followers. Marami ang nag-speculate kung may namumuong mas malalim na koneksyon sa dalawa, habang ang iba naman ay masaya lang na makita silang close at komportable sa isa't isa. Hindi ito ang unang beses na nalink ang dalawa, kaya lalo pang tumitindi ang excitement ng fans tuwing may bagong update mula sa kanila. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, pero tuloy-tuloy ang kilig at suporta ng kanilang supporters. Sa ganitong balita tungkol kina Kim Chu at Paolo Avellino, natural lang talaga na kiligin ng fans, lalo na kung may chemistry na nakikita sa kanilang interactions. Pero kung titingnan ng mas balanse, dalawang bagay ang pwedeng maging totoo. Una, bahagi ito ng showbiz culture. Minsan ang ganitong mga posts ay simpleng friendly interactions lang o promo kung may project sila. Pero dahil invested ang fans, nagkakaroon agad ng romantic meaning. Pangalawa, posible rin naman na genuinely close sila. Hindi naman imposible na from friendship ay may mas mabuo. Pero hanggat walang malinaw na pahayag mula sa kanila, speculation pa rin ang lahat. Sa madaling salita, nakakakilig, oo, but it's best to enjoy it without jumping to conclusions. Mas healthy sa fans at sa kanila mismo na hayaan silang mag-define kung ano talaga ang meron. Sa isang banda, naiintindihan kung bakit maraming kinikilig. Parehong magagaling at kilalang artista sina Kim Chu at Paolo Avellino, at natural na kapag may bagong posts na mukhang sweet, soft o may subtle interaction sa isa't isa, mabilis itong napapansin ng publiko. Sa panahon mayon na lahat ay naka-online, isang simpleng like, comment, shared frame o kahit magkatulad ng timing ng posts ay pwedeng pag-usapan ng malaki.
Dito pumapasok ang tinatawag na fan interpretation culture, kung saan ang mga fans mismo ang nagbibigay ng kulay at kwento sa nakikita nilang interactions. Pero mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng nakikita online ay may malalim na kahulugan. Sa showbiz, maraming posibleng dahilan kung bakit nagiging visible ang closeness ng dalawang artista. Maaring magka-project sila, magkaibigan talaga, nagpo-promote ng collaboration, o simpleng comfortable lang sila bilang professionals. Lalo na sa industriya ng entertainment, sanay ang mga artista na maging expressive sa harap ng kamera o social media dahil bahagi ito ng kanilang trabaho at public image. Sa kaso ni Kim Chiu at Paolo Avellino, parehong seasoned actors na rin sila at marunong mag-handle ng public attention. Kaya natural na kapag may mga posts na kinilig ang fans, may halo itong curiosity at excitement pero hindi rin agad dapat gawing konklusyon na may romantic na relasyon agad. Hanggat wala silang direktang pahayag, nananatili ito sa level ng speculation at fan interpretation. Isa pang interesting dito ay kung paano gumagana ang fandom culture. Kapag may chemistry na nakikita ang audience, minsan mas nagiging totoo ito sa perception kaysa sa aktwal na nangyayari. Ang utak ng tao kasi ay mahilig mag-connect ng dots, lalo na kapag parehong maganda ang rapport ng dalawang artista, kaya kahit simpleng interaction lang, pwede nang magmukhang kilig moment. Sa kabilang banda, hindi rin naman masama ang kilig. Parte ito ng enjoyment ng entertainment industry. Hanggat hindi ito nagiging intrusive o nagle-lead sa maling assumptions, pwedeng i-enjoy ng fans ang mga ganitong moments bilang light entertainment. Sa kabuuan, ang balita ay nagpapakita ng isang bagay, kung gaano kalakas ang impact ng social media sa pagbuo ng narratives sa showbiz. Isang post ay hindi na lang basta post. Nagiging simula ito ng mga kwento, hula at excitement ng publiko. Mas mauyo sigurong approach ay i-enjoy ang chemistry kung meron man, pero hintayin pa rin ang malinaw na impormasyon mula mismo sa mga artista. Sa ganung paraan, balanse ang kilig at respeto sa kanilang privacy at sariling kwento. May ilang dagdag pang anggulo sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino na interesting pag-isipan, lalo na kung bakit mabilis itong lumalaki sa social media. Una, may malaking papel ang timing ng posts. Sa showbiz at online culture, kahit walang direktang interaction, kung magkasabay o magkaugnay ang posts ng dalawang artista, napapansin agad ito ng fans. Nagiging pattern ito sa mata ng audience, kaya nabubuo ang haka-haka na may special connection kahit hindi naman nila sinasadya. Pangalawa, ang chemistry perception. Kapag dalawang artista ang parehong magaling umakte at may magandang rapport sa screen o kahit sa interviews, ang audience ay natural na nag-a-assign ng romantic possibility. Hindi ito bago, matagal na itong nangyayari sa entertainment industry, pero ngayon, mas mabilis lang lumaki dahil sa social media. Pangatlo, ang fan engagement culture. Sa totoo lang, hindi lang basta panonood ang fans na yon, part na sila ng storytelling. Sila ang nagre-react, nag-a-analyze, nagko-comment, at minsan ay gumagawa pa ng sariling narrative sa mga artista. Kaya ang isang simpleng post ay nagiging malaking usapan dahil sa collective excitement ng maraming tao. Pwede ring tignan ng anggulo ng public image management. Sa industriya ng showbiz, alam ng mga artista na bawat kilos nila online ay may interpretasyon, kaya minsan very careful sila sa posts nila at minsan naman ay intentionally open-ended ang content para ma-maintain ang interest ng fans, lalo na kung may project o collaboration. Isa pang mahalagang punto, privacy versus public curiosity. Kahit public figures sina Kim at Paolo, hindi ibig sabihin na lahat ng aspeto ng buhay nila ay kailangang i-explain sa publiko. Kaya normal lang na may curiosity, pero normal din naman na may mga bagay na hindi nila agad nililinaw o hindi nila kailangang linawin. Sa huli, ang ganitong balita ay mas nagiging mirror ng fan culture kaysa actual confirmation ng relasyon. Ipinapakita ito kung gaano kalakas ang imagination at excitement ng audience kapag may dalawang artista na may magandang chemistry. Kung iisipin, mas nagiging interesting pa nga ang showbiz dahil sa ganitong klaseng discussion, pero pinakamainam pa rin ang mindset na i-enjoy ang kilig pero ihiwalay ang haka-haka sa totoong pahayag ng mga artista.